Sabi ni Sara kanina, handa na raw siya maging humalili kay BBM. Handa siya. Ang mga Pilipino, hindi siya handang tanggapin. Kaya nakita mo nga, may mga rally na pag nagpupunta siya, nagsisigawan yung mga tao na, Sara, magnanakaw. O kaya, sasabihin, ikulong na yan. Hindi nga siya makalabas ngayon ng mga publiko dahil kasi tinutuya siya at saka siya ay iniinsulto at sinasabihan na magnanakaw dahil doon sa issue ng confidential funds. Talaga naman kasing ganun ang ginawa niya tapos sasabihin niya nakahanda siya. Bakit? Gusto ka ba ng mga Pilipino maging presidente ngayon? Kaya ka lang nanalo na vice president kasi dinala ka ni BBM. Yun ang katotohanan yan. Yes, hello guys. Magandang hapon po sa inyong lahat. Anisipkon po at nagbabalik po sa isa na namang vlog. Ngayon po ay pag-usapan natin or reaction na natin. Ito nga po si VP Sara na ngayon ay atat nang umupo bilang presidente. Na iniisip niya na talagang magbababa si PBBM or mapapatalsik si PBBM. Ano nga ba ang ibubunyag? May ibubunyag po ngayon si Attorney Larry Gadon. Ano nga ba ang mga lihim na nangyari noong kampanya na kasama niya si PBBM? Na si PBBM ang president at siya po ay vice president. Ano nga ba ang katotohanan dito? So pakinggan po natin si Sir Larry Gadon, Secretary Larry Gadon, at meron po siyang sinasabi rito. Ayan, ito. Wala naman talaga Kasi alam niyo sa totoo lang, si Sara naman, wala naman talagang hatak sa tao yan. In fact, ibubunyag ko ito. Noong 2021, na before magkaroon ng filing of candidacy, nagpa-survey ang Malacanang. Si Digong pa yun? Nagpa-survey sila at ang inutusan nilang mag-survey sa kanilang mga distrito ay ang mga congressman. Yung tinatawag nila na internal survey. Ngayon, Okay. Ikat muna natin. Sinasabi ni Attorney Larry Gadon, Secretary Larry Gadon, na si Sara raw pala ay wala talagang hatak. Totoo naman yun kasi ako mismo, nakita ko po yun, naobserbahan ko po yun kasi nung time na nag-file po ng candidacy sa PICC, si PBBM, at nandoon po kami. At itong si Sara na nga po, ang susunod na magpa-file, bilang vice president. Ito po ay ang mga kasama niya pong mga supporters ay mga nakabas. Ibig sabihin, ang iniisip nga namin dun ibig sabihin ito, hinahakot pa niya. So, nakita namin yan mismo nung kampanya na wala man lang kaming nasasalubong sa mga kalsada na sumisigaw na Sara. Sara Duterte. So yun na nga po at tumakbo na siya nga vice presidente. At hindi namin alam kung taga saan yung mga supporter niya. Nakabas po sila. Talagang meron pong bus na malalaki na meron niyang drawing, may mga mukha niya ang kasama sa pagpa-file ng kanyang candidacy. Pero po sa kalsada po, wala kang makikita sumisigaw na Sara. Dan pa lang po yan sa PICC, Okay. Yung mga congressman naman na marami sa kanila, mga kaibigan ko, nagkukwento sa akin na sinasabi nila na, alam mo naman, Marcos naman talaga kami. Kaya lang inutusan kami mag-survey doon sa mga distrito namin. Ang lumalabas ito nung tinipon na yan, nung kinulit na yung resulta ng kanilang mga survey, ang number 1 ay si BBM. Malayo, nasa 18%. So survey ito ng survey ito ng pagka-presidente. Kasi nga, tinutulak ito si VP Sara dati ng kanyang ama na tumakbo bilang president. Kasi syempre, ang pagkakaalam ni Digong at ang pagkakaintindi ni Digong ay sobrang lakas niya na pag pumalit ang kanyang anak ay mananalo ito. Pero nagpa-survey nga po ang Malacanang or ang mga congressman. Okay, so hindi po siya ang malakas nung time na yon. Actually, si Isko nga mas malakas pa sa kanya nung time na yon Sobra, mas malakas pa po si Isko nung time na yun sa pagka-presidente
Kaya hindi po totoo yung sinasabi niya na kung siya ang tumakbo ay mananalo siya. No? So, eto si Sara, BP Sara natin ay nag-aano-anuhan lang, lalakas-lakasan lang ito. So, kinakapalan niya na lang yung mukha niya na kunyari malakas siya, mananalo siya. Kung malakas po ito, hindi na ito mangangampanya papuntang ibang bansa. Eh, di ba lagi siyang nangingibang bansa? Survey, ang number 1 ay si BBM. Malayo, nasa 18%. At ang sumunod ay si Leni Robredo. Ay, hindi si Sara. Hindi si Sara. Ito, malalaman mo. Si Leni ay nakakuha ng 11%. And si Isko ang pangatlo na nakakuha ng 6%. At si Sara naman ay 4% lang. Pang number 4 lang siya. Ang baba. So, propaganda lang pala yan. That is the reason why kahit anong pilit ng ginagawa ni Sara noong tumakbong presidente, ayaw niya. Lumawit na yung dila nila Vivian Velez. Correct. Diba? Ayaw niya pala na tumakbo bilang president. Tapos sinasabi niya na dapat talaga president, pinagbigyan ko lang si PBBM na tumakbo bilang president. Kasi dadalahin ko si PBBM. Kung hindi dahil sa akin, sabi ni BP Sara, kung hindi dahil sa akin, hindi nanalo ng pagka-presidente si PBBM. Yung pala, napaka hina niya. Totoo naman eh. Totoo naman, oh. Nangyayari, wala. Even yung mga live podcast nila noon na nationwide daw na sinasabi nila Sara Rad, may mga chapters. Makikita mo yung views, 35, 26, yung hindi man lang umaabot ng 100. So, paano mo masasabi may tao sila? And confirm yan noong yung mga maisog rallies, walang tao. Mga upuan lang nandun. At saka, karamihan pa doon, mga bit-bit nila ng mga vloggers. Correct. So, ibig sabihin niya, check yung motorcade rally nyo nung eleksyon, karamihan doon, BBM talaga. Ay, BBM talaga yun. 99%. Totoo yun. Kasi kami mismo saksi doon. Dahil, ilang beses po na hindi kasama si BP Sara sa mga rally. At si PBBM lang ang nandoon na kumakaway-kaway na halos talagang, sabi ko sa iyo, nakakakilabot po ang tao diyan sa Tondo, dito sa Las Piñas, doon sa papuntang Caloocan. Talagang inaano si PBBM, sinasalubong si PBBM ng tao. Dinudumog siya ng tao na halos nagkanda, sugat-sugat na nga si PBBM. Sa kakakamay ng mga tao. Binibigyan pa nga po si PBBM ng mga regalo, ng mga nagtitinda, talagang humahabol sila kay PBBM. Pero si Sara po, never po namin niya nakakasama sa mga rally-rally or ang tawag dito, karaban. Ewan ko, may sarili siyang kampanya noon. Pero talaga, ang tao noon ay lahat nakapula. Kasi sila naka-green Hindi mo po makikita na naka-green ang mga tao nun, lahat nakapula. Tapos sasabihin na ganito, famous na famous siya. Hindi siya famous noon. Okay? Nasaksihan ko yan kasi kasama ako Lahat ng rallies ng kasama ako At yung mga motorcade. Ngayon ganito, bakit na ikukwento ko kung bakit na si Sara ay tumakbong vice president. Nung matansya ni Sara na talagang hindi naman siya panalo, wala siyang kapanapanalo kay BBM kung magtutuloy siya ng eleksyon. Nag-file siya as mayor ng Davao, di ba? Okay. At sinasabi niya talaga wala siyang planong tumakbo. Ngayon, nagagalit nga sa kanya yung tatay niya dahil ang gusto ng tatay niya ay tumakbo siya. No? Di ba? So, yun ang totoo. Ayaw niya talagang maging vice president noon. Hanggang napilitan na lang siya. Biruin mo, nag-file pa ng pagka-mayor. Kasi parang doubt na doubt siya na mananalo siya. Yun nga lang, ang napakaswerte niya ngayon.
na dapat naman talaga hindi na natin or hindi na siya tumakbo dahil dinala siya ni PBBM. Yan po ang totoo. Eto nga pagka nagkakaraban motorcade, nasasalubong pa nga namin ang mga supporters ni Leni Robredo noon Nagkakantsawan yan. Sinasabihan ng mga supporters ni Leni Robredo, nasasalubong namin noon na nagmo-motorcade kami. Magnanakaw, ginagano nila si PBBM. Kahit dinig na dinig ni PBBM yan. Pero wala. Kaming mga supporter ang nagtatanggol kay PBBM noon. Sinasabihan na lugaw. Yan. At kantsawan ba parang sa kampanya. Ganun ang nangyayari. Pero never namin na-encounter na may makasalubong kaming Sara na syempre susuporta BBM Unity Team, ganun na sisigaw-sigaw ng ganun sa kalsada habang motorcade si PBBM. Wala pong ganun. Wala po kaming supporter na nakita ni Sara noon. Tanging karay-karay lang po niya sa mga bus niya. Yun. At syempre, nakita naman natin na kukonti ngayon ang mga nagrarally ng mga maisog-isog nga nila. Alright? So, yun ang totoo. Kaya, BP Sara, no ka na sa 2028. Yan ang totoo. Hindi ka naman nanalo, kaya mag-mayor ka na lang uli. Alright? Pag hindi ka pa na-impeach. Alright? Impeach, Sara, magnanakaw. Ay, narinig ko yan, Ang ganda-ganda kayo. Bagay na bagay. Sara, magnanakaw. Bagay na bagay. Okay, bye guys. Until my next vlog. God bless and take care. Bye.